National holiday pala dito sa South Korea guys. At syempre, hindi kami papayag na matutulog lang. Getting ready na kasi 7 a.m. jump off namin papunta sa Alps Village. Kagabi pa kasi kami natutulog dito. Para kinabukasan, sabay-sabay na pupunta doon sa Alps Village. Ang Seollal pala guys ay isang Korean Lunar New Year at isa sa mga pinakamalagang holiday sa South Korea. Para itong Pasko, New Year vibes na pinagsama. So based ito sa lunar calendar, kaya pabago-bago ang pizza ng taon. Karaniwan, 3 days ang official holiday pero sa totoo lang parang huminto dito ang buong bansa. Nagbibigay ng Seollal gift at namimigay ng pagkain, prutas, spam set at kung ano-ano pa. At ito na nga, nilipat ko na yung mga gamit ko sa sasakyan ko papunta dito sa van. Kasi sabi nila, isang van lang daw dala namin para sama-sama. Hindi dahil tipid, kundi dahil mas masaya pag sama-sama ang tropa. Isang van lang para dikit-dikit kami. Makikita namin dito yung tawanan, kwentuhan at kantahan. Yung ibang tropa na sasama, idadaanan lang sa partly ng Pyeongtaek kasi galing kami sa Sihong pababa papunta doon sa Chongcheongnam-do. So masaya ang biyahe pag marami, lalo na may mga kulitan at may joker sa loob ng tropa. Sa ganitong klaseng biyahe, ayaw ko talagang mag-drive, especially pag malayo. Mas mainam kasi na nakaupo ka lang para makapag-idlip at makapahinga. Anyway guys, palitan pala kami sa driver. Hindi naman usually pagod, may kapalitan siya para at least makapahinga yung driver din. Pag nasa van na, dito naglalabasan at tunay na ugali. May DJ kuno sa harap, yung playlist halo-halo, parang love song, biglang budots. May kumakanta, akala mo concert. May bumabawi sa birit kasi broken daw. Pero masaya ngayon kahit traffic. At syempre may tulog agad. Paggising, tanong, malayo pa ba? Yung laging nagtatanong, uy malapit na tayo or malayo pa ba? Yun yung mga tropa na, klaseng tropa na meron. After 4 hours of driving, yes, nandito na tayo sa Alp Village. Located nga pala to sa Jongsan-yeon, Chongyang-gun, Chongcheongnam-do, South Korea na nasa ilalim ng Mount Cheolgapsan na tinatawag ding Alps ng Chongcheongnam-do. Dito makikita ang Ice Fountain at Wonderland. Isa kasi ito sa mga bucket list ko, kaya nilaan ko talaga ng oras na makapunta dito. Kahit mapagastos man, so sulitin ko kasi alam kong isa to sa mga matagal ko nang gustong puntahan. At ito na nga, tamang lakad lang papunta doon sa Ice Fountain. Buti naman yung panahon nito ay nakikisabay sa amin na hindi masyado malamig, sakto lang, masyado lang mahangin kaya medyo pumapasok pa rin yung lamig kahit papaano. Pagpasok namin nabubungad agad yung mga snow fountain. Sa entrance pa lang dito naman nagluluto na kastanyas. Masarap yan lalo mainit at malamig ang panahon. Traditional talaga yan bago ka pumasok dito sa Alps Village. Dito pa lang nararamdaman ko na yung saya as a foreigner dito sa South Korea. Ang mga tao is masaya silang nagluluto. So papasok na tayo guys, ang entrance is nasa 12,000 lang per head. Pero sabi nila, pag weekdays naman na walang syadong tao at hindi holiday, nasa 6,000 to 10,000 lang. So ngayon marami kasing tao at Seollal pa. So naging 12,000 lang siya. Sulit naman at na-enjoy mo naman yung buong area. At isa to sa mga lugar na matagal ko nang nasa bucket list. Ang Alp Village or Ice Village dito sa Chongcheongnam-do. Matagal ko na itong nakita sa pictures at videos. Pero iba pa rin pala kapag andito ka na mismo. Pagpasok pa lang, ramdam mo na agad ang lamig. Yung klase ng lamig na nangingiti ka lang kasi alam mong bihira mo itong mararanasan. Hindi araw-araw may ganito. Kaya bawat hakbang, bawat tingin, sinisip-sip mo talaga. Isa sa mga pangarap ko habang nandito ako sa Korea ay makalibot sa buong South Korea. Hindi lang trabaho, hindi lang bahay at factory. Kung gusto kong makita kung ano talaga ang kultura, kung bakit sinasabing maganda at kakaibang bansang to. At dito sa Alps Village, parang nagkakatotoo ang isa sa mga pangarap na yon. Minsan lang ako makakita ng ganitong klaseng ice man-made architecture. Mga arko na gawa sa yelo, ice walls, ice towers, hindi lang basta palamuti, kundi para isang buong mundo na inukit na lamig at tiyaga. Habang naglalakad ako, mapaisip ka nga, paano nila nagawa to? Isang maling galaw lang matutunaw. Pero nandito, buo, matibay, at sobrang ganda sa mata. Lalo na kapag tinamaan ng ilaw, parang fairy tale. Sa Korea, once a year lang may snow sa ganitong level na nag-enjoy mo. Hindi tulad ng inisip ng iba na araw-araw snow dito. Kaya kapag nandyan na, talagang pinagpahalagahan kasi alam mong panandalian lang to. Mamaya, matutunaw din. Pero yung alaala, pang matagalan. Mas masaya lalo ang lakad kapag kasama mo ang tropa o pamilya. May tatawa,
may magpapakuha ng picture, may biglang titigil para huminga. May simpleng kwentuhan, asaran at tawanan sa gitna ng lamig. Hindi mo mamamalayan yung pagod mo sa trabaho, yung homesick, yung bigat na isip, unti-unting nawawala. Dito mo marirealize na minsan hindi mo kailangan na mamahaling bakasyon. Kailangan mo lang ng oras, ng lugar na kakaiba at mga taong tunay nagpapasaya sa'yo. Sa Solnal Holiday ngayon, para sa iba, family reunion. Para sa amin, memory reunion. Mga alaala na dadalhin namin pabalik sa trabaho. Para kapag napagod ulit, may babalikan kaming. Ang Alps Village, Ice Village ay hindi lang basta pasyalan. Isa siyang paalaala na sa gitna ng lamig ng buhay abroad, may mga sandaling sobrang init sa puso. Kaya kung tatanungin mo ako, worth it ba siyang ilagay sa bucket list? Oo, walang duda. Kasi minsan lang sa isang taon lang may ganito. Pero habang buhay ang alaala. Habang naglalakad ako, nakikita ko itong mga pamilya, mga bata, sumasakay, nagsaslide sila. Ang sarap tingnan na mag-ama. Parang naisip ko dati na parang gusto ko talagang magkaroon ng pamilya dito. Pero sa barit hindi binigyan ng pagkakataon. Na-try ko ding pumasok dito. Ito pala yung ice cave. Ibang klaseng pakiramdam na andito ka sa loob. Pero at least na-experience kong mga to bago man umuwi. Sobrang sulit, sobrang saya, lalo't sobrang magaan sa pakiramdam na isa sa mga bucket list ko ay napuntahan at nagawa ko. Marami pa silang activity dito guys. Pwede kayong mamasyal sa mga ice fountain nila, magpa-picture. Pwede kayong pumasok sa mga cave. Meron din silang sliding at meron din silang fishing dito. At meron din silang zipline pero hindi ko na na-videohan. So ngayon nagugutom na ako. Try kang kumain ng kokoma or tinatawag nating kamote. Ooh. 5,000 no? Sa oras na to, pauwi na ako. Baka sa mukha ko yung saya, yung ngiti, yung gaan ng pakiramdam na minsan lang magkakaroon ng experience ng guys. At ayan, uwian na. At dito po natapos ang kwento natin sa Solnal Day dito sa Alps Village. Salamat sa panonood.